Hello mga ka-legit Davercads, MVP or Money B Pangilinan. Aba, hindi natakot at hindi umatras sa hamon ng dalawang naglalakihang network kung saan ay sila po ngayon ay matapos ang kanilang kolaborasyon ay mas paiigtingin pa raw di umano ang kanilang partnership. Ano nga ba ang final say ni Mr. MVP patungkol sa isyong ito? Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much sa inyo pong panonood. At ngayong araw nga, pag-usapan po natin itong noontime show ratings last October 17, 2023 Tuesday, kung saan ang EAT ay nagkamit ng 4.4% TV5. And then pumangalawa po ang Generic Bulaga na 3.4% sa GMA, and It's Your Lucky Day 2.1%, GTV Kapamilya Channel, and A to Z. So, nangangahulugan lang talaga na hindi po totoo yung chismis na natalo daw di umano ng It's Your Lucky Day sa rating ang EAT. My God! Ganun pa lang, tingnan nyo nga po. Dati po, nung It's Showtime, pumapangalawa nga sila eh. Tapos ngayon, pumangatlo yung It's Your Lucky Day. Pangalawa, biglang tumaas tuloy itong Generic Bulaga. But anyways, lumabas naman na din ang rating sa Nutam rating sa nangunguna pa rin at napakalakas po ng percentage na nakuha ng EAT show. And this time nga, kani-kanina lang napanood po natin, still talagang alive na alive pa rin ang lahat ng mga legit Davercads, ano? Talaga namang makikita natin na very positive po sila kahit napakaraming mga bashers. Ang dami po ng babash sa EAT, hindi ko alam kung bakit. Ito po kasi yung manifestasyon ng inggit sa katawan, ano. Kung ayaw talaga nilang panoorin, ba't kaya sila nanonood dun sa live show ng EAT? Pwede naman silang manahimik na lang dun sa mga noon time na gusto nila, 'di ba? Pero kuda pa rin sila ng kuda doon po sa comment section, no? Kaya naman talagang hindi mo maiiwasan na tawanan na lang talaga sila dahil po dun sa mga ganong klase ng bagay. Ay nako. And of course, kanina rin nga kinatuwaan din yung isa sa mga segment nga ng wag kayong ganun uy, dahil po doon talaga nakita natin na very maingat po sila sa pagtatanong kasi very po yan sensitive issue po kasi yan, dahil nga yung mga special child, no, yung mga kasi katulad nga po ng mga sinabi ni Miss Maine Mendoza noon sa Bawal Judgmental na kapag daw ikaw ay mag-host po nitong nasabing segment na ito, kailangan po is mabilis ka mag-isip. Kailangan po talagang hindi yung mga tanong mo is relevant dun po sa talagang topic. Yung hindi ka makaka-offend ng tao. Ganun po katindi, ganun ka. Isinalang po kanina, ito pong si Miss Miles tsaka si Atasha dun po sa mga segment na yun, ano. And of course, syempre po, masasaksihan na rin po natin this coming Saturday si Nana pangalan nito, yung nani po ng pamilya po ng nitong si Atasha, no. At dahil ito po alam ko po na sa katauhan niya ni Paulo Ballesteros. And of course, sa tulad po ng ilang mga napapanood nating episodes, still ay talagang alive na alive pa rin ang lahat. At kung mapapansin niyo, 'di ba? Trending na trending po yung issue patungkol kay Mr. Francis Magalona. Pero alam niyo po, talagang ibang klase ang TVJ. Deadma lang sila sa issue. Hindi naman na kasi kailangan pa maging big deal sa lahat yan eh. Kasi nga, diba, nagpapahinga na yung tao, diba? Kahit naman sabihin mo na siya yung pinakamagaling na rapper sa buong mundo, hindi pa rin naman siya perfecto. So, hindi naman niya mai-explain pa yung sarili niya dahil nagpapahinga na siya. So, bilang respeto na din, siguro po, wag na natin siyang pag-usapan at bigyang galang na lang natin siya. Ito na lang pong good news ang pag-usapan natin kasi matapos po mag-announce kasi after po ng partnership ng GMA tsaka po ng ABS-CBN sa kanilang teleserye na nakita natin na hindi talaga nagiging matagumpay
aminin natin yan dahil po yung Unbreak My Heart na first teleserye po nila na parang kolaborasyon ng ABS-CBN artist tsaka ng GMA, hindi naman din ganun talaga nag-trending eh. Mas nag-trending pa nga yung ibang mga teleseries na hindi sila collab, hindi sila nagko-collab eh. Tulad po ng Senior High, sobrang ano po yun ngayon. And nakita naman talaga natin na hindi talaga ganun nagkiklik kahit po ano po pong gawin ng dalawa. Tapos ngayon, pagtapos ng kolaborasyon nila, sinabi pa nila na magkakaroon ulit ng collaboration naman sa iba pang mga programa. Ibig sabihin, talagang may mga programa po ang ABS-CBN na mapapanood po sa GMA kasi nga wala silang prangkisa, 'di ba? So parang dun po sa partnership na yun, hindi po nila isinasama si Mr. MVP. So si MVP po is alone na talagang pinapatakbo niya yung kanyang sariling negosyo without the help of other networks. Kumbaga parang ano siya parang individual entrepreneurship, 'di ba? Kasi aside from having a big network naman like TV5, meron pa rin naman siyang ibang mga companies na hinahandle. And masayang-masaya po na ibinahagi ni MVP na pagkatapos niya na makuha po, no, ito pong TBJ, ayan, so ito po yung mga sponsorship na talagang yung malalaking kumpanya, yung mga telecommunication company na nagtiwala po dito kay MVP na dati hindi po talaga niya makuha, diba? Meron po siyang PLDT, Smart, meron po siyang MPTC, Metro Pacific, yan po yung mga companies na talagang na nagtitiwala ngayon kay MVP dahil sabi niya nga kahit hindi niya po makuha or without the help of other networks is he can stand alone dahil yung kanyang wish and prayers na mapasa kanya ang TBJ kasi parang naging lucky charm niya eh, 'di ba? Hindi lang dahil parang naging blessed siya mula nung pumasok po ang TBJ sa buhay niya, no? Kaya nga 'di ba kung matatanong po ninyo, dati pa po talaga inaawitan ni MVP or Manny B. Pangilinan ang TBJ or ang Itbulaga dito po sa tape. Kaso nga lang ang tape ang tumanggi. Kasi nga daw malaki daw ang utang na loob nila sa GMA. Dahil sila daw yung naging home nila for the longest time. So, yun pala, ang partnership and relationship na pala na yun is tape lang at saka GMA, hindi pala kasama yung mga host. Kaya yun pinabayaan po nila. So, sa ngayon, katulad po ng lagi nating nababalitaan, after TBJ's entered net sa TV5, dumoble, tumriple po ang mga advertisers na talagang nagtiwala. Kasi kung tutuusin ng TV5 noon, di naman pinapansin yan eh. Mas talagang nagkakaroon ng parang network war ang ABS-CBN tsaka ang GMA. Pero this time, talagang inaabangan na rin ang TV5, lumalaban na sa rating. At karamihan din sa mga programa po nila, nagre-rate din, hindi po nagpapahuli sa GMA. Yung FPJ ang probinsyano, di ba, sa ABS siya, pero napapanood sa TV5. Ibig sabihin, meron pa rin pong nakukuha or may bahagi pa rin ang TV5 dun po sa FPJ kasi nagbabayad sila ng block time agreement. May block time agreement kasi sila eh. And I don't know kung hanggang kailan. But this time is masasabi talaga natin na super blessed ito pong si MVP. True, dito po sa TBJ, mas nakilala at mas marami pong nagtitiwala ng mga advertisers na sumusosyo po sa kanya. Kaya super blessed po siya. Kaya meron po siyang pasabog bago matapos ang taon. Yun po yung aabangan natin kasi meron po siyang big surprise at big gift na talaga namang magbibenepisyo po ang hindi lang ang TBJ, ang legit Lover Cats, maging ang lahat ng mga manonood. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless everyone.